Hello, mic test. Maraming salamat sa inyong pag-welcome. Praying for Pastor Ramil. Nandun po siya ngayon kay Pastor Ramon. At inas niya muna ako na magbigay ng message sa inyo this morning. At nakaka-bless, makasama ng Sunday morning worship dito sa Mother Church. At habang nakaupo ako dyan, naaalala ko yung mga kapanahunan ng Bible College pa ako. Simula nung Bible College ako hanggang ako yung maging staff, ang favorite kong upuan ay dyan lagi. Yan, alam yan, dyan ako makikita lagi dyan. At ang sarap kasi pag malapit, no? At amen, kung magpe-pray ka, ang bilis na lang lumuhod, feel na feel mo yung presence. I love to worship the Lord. At most especially pag sa ganitong mga bagay, ang makapakinig at nakaka-bless kayo members. Salamat po ng marami sa inyong prayer at sa inyong suporta. Ang gawain po sa Valenzuela ay biyaya ng Panginoon, pinagpapala at sa ngayon, ang aming vision ay makalipat and naghahanap po kami ng mauupahan. Lord willing, pag-pray niyo po. At siguro mga third quarter or fourth ng year na ito. At yun po yung aming goal. Pero sa ganitong vision, ang Valenzuela ay na-challenge din, nasusubok. But I know part talaga yan sa gawain. Okay? And ganon din na kung saan, wife ko ngayon, ipag-pray nyo rin, hindi ko po siya ngayong kasama kasi kabuanan niya na rin, maybe sa katapusan or sa first week ng, ano bang next month? May, no? May, oo. So, ganun. At nagpipray, nagde-desire ako ng babae, lalaki pa rin, okay? So, I'm thinking na baka ipangalan sa kanya ay Azariah, okay? Imbis na Tanaya, Azariah. For we saw the blessing of God, how He strengthened us and show His help consistently sa mga time ng challenges sa life. And thank you, ang inyong prayer ay napakalaking bagay at ang inyong faithfulness lalo na ay malaking encouragement, most especially sa inyong mga members. We are truly blessed to see your testimony as how the Lord used you in His ministry. So, tama yung sinabi ni Sir Maning, Pastor Maning, Sir Maning na sa mga next generation, sana kayo rin ay matulad sa mga nakikita nyo from single hanggang nag-married, ay sila ay nagpapatuloy. Amen? Wala naman tayo ibang duty, wala naman tayo ibang purpose dito sa mundo, kundi ang mamuhay para sa Panginoon. Remember the verse, Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word proceedeth out of the mouth of God. Amen? So sa ating pagsisimula, may please invite you to open your Bible sa Proverbs chapter 4, verse 23, and I pray that this message will be a blessing sa inyong lahat. May I invite you also na tumayo kasama ko, and let us read this verse all together. Proverbs chapter 4, verse 23. I believe yung theme ninyo ay, a genuine prayer. Dito ako tumitingin sa abide, okay? At about prayer. Okay, sige. So Proverbs 4:23, andyan na po lahat. Sabay-sabay po nating basahin. Begin. Diligence, for out of it are the issues of life. Let us pray. Father in heaven, maraming salamat, Lord God, na makaparito, makasama muli sa panambahan dito sa home church. We are praying for our pastor. Nagabayan niyo po siya deliver your message to challenge the brethren doon, Lord, sa kila Pastor Ramon. I pray also for their safety and guidance as well dito sa amin, Lord God, as we have this worship, that you be with us and fill us with your Holy Spirit. Open our heart and mind, Lord God, to see wondrous things from your word. And I pray, Lord God, that you use this principle to challenge us and to encourage us, Lord God, to settle or secure our heart sa iyo, Lord God. We know that ang heart namin is very important on your part, and I pray, Lord God, that you help us, Lord God, na alagaan ito para sa iyo. Thank you so much for everything, giving us this blessing, Lord God, na makapag-serve sa iyo. We are not worthy, Lord God, but you counted us faithful, and it's all by your grace.
and to be part sa ministry na ito, ay truly na ito ay blessing. So I pray, Lord, na kung may hindi man save, gamitin niyo rin po ang pagkakataong ito na sila'y abutin mo, Lord God, makita yung salvation. In Jesus' name, amen. Maupo na po tayong lahat. Actually, ang Proverbs chapter 4 was written by Solomon, okay, as he give advice sa kanyang anak, I believe, kay Rehoboam, okay? His first emphasis dito ay importance ng wisdom and of course, importance ng heart. By the way, Scripture places strong emphasis pagdating sa heart as the source of good or evil. Sabi ng Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? In Luke chapter 6 verse 45, a good man out of the good treasures of his heart bringeth forth that which is good. And an evil man out of the evil treasures of his heart bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart, his mouth speaketh. So, alam po natin ang naging life ni David. Una muna, sa lulo ni Rehoboam. Okay? Si David na kung saan father ni Solomon na siya nagsulat ng Proverbs ay talagang naiintindihan sa mga kapanahonan nito, I believe as he influenced his son Solomon with regards sa importance ng puso. Okay? Kung paano ito nagdadala ng moral and value sa life natin. We know the life of David that even though the Bible stated that David is the man after God's own heart, may kita natin that he was, once in his life, ay nagkasala rin. Remember the story kay Bathsheba na kung saan ay nanakaw ang kanyang puso and committed adultery with her. And then after that, inarrange niya yung death for Uriah na kung saan ang husband ni Bathsheba. At itong crime na ito ay hindi natago sa mata ng ating Panginoon. But then, after that, nung siya na ay under heavy conviction about sa evil deed na ginawa niya ito o sinabi niya ito, ang prayer nito, that Lord, create in me a clean heart, O God. Okay? And renew a right spirit within me. Remember that what is hidden in our heart is open to God's eyes. Amen? What is hidden in our heart is open to God's eyes. Sabi ng Samuel, 1 Samuel 16:7, for the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Amen? Ang Diyos tumitingin sa ating puso. We live our life according sa abundance ng ating heart, whether ito ay good or whether ito ay evil. Ito ay nagdedetermine ng nilalaman ng ating puso. Ika nga ng Proverbs 23 verse 7, for as he thinketh in his heart, so is he. So we cannot trust our heart, by the way, for it is very deceitful. Amen? But we can keep our heart for God. The word keep, sa sinabi ng Proverbs 4:23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ipinayo ito ni Solomon kay Rehoboam as part of his David, his father, testimony, at nakita niya rin yung kahalagahan ng puso at ito ay kanyang sinisikap na ituro rin sa kanyang anak. At by the way, ang keep dito o ang word na keep ay ibig sabihin to maintain or more than to maintain or ownership. It refers sa maintenance, care, and support. Some translation, ginagamit dito is to guard, guardian. And heart means thy mind and thought, and especially the will and affections, which are the more immediate and effectual cause of all men's action. Amen? And diligence means, of course, to guard. Ang origin nito ay nanggaling pa rin sa word na to keep, to guard, or guardiahan, to protect, be circumspect, take heed, or watch. It is putting in one place that it may be guarded, protected, taking heed, watch, and be circumspect. Sa madaling salita, ang pangangaral o ang prinsipyo na tinuturo ni Solomon kay Rehoboam ay bantayang maigi, guardiyahang maigi, proteksyonan ang iyong puso. Amen? Amen? Sapagkat dito ang basihan kung ano ang magiging klaseng buhay mayroon ka. Kaya dito mahalaga makita natin ang kahalagahang i-keep natin ang heart natin kay God. So if we do this, we can for sure love God and live for God. Amen?
At maganda yan sa theme na ito about genuine prayer. Kaya ganong kahalagang i-keep natin yung heart natin. Kaya the title of our message for this morning is Keeping Thine Heart for God. Amen? Keeping thine heart for God. But the questions, how to keep our heart for God? Yun yung tanong eh. Kung itong prinsipyo ay tinuturo sa atin, but let us use the word how. Paano ba? Okay, number one, we need to settle. Okay? Settle our heart to God. So settle your heart to God. Sinabi nga dyan sa Proverbs 4:23, keep thy heart with all diligence. Word settle means to appoint, fix, or resolves definitely and conclusively. Reason kung bakit maraming mga Kristiyano ang hindi makapamuhay sa Panginoon at nahirapang ipakita ang love nila kay God. Why? Because their heart ay unsettled. Amen? Alam niyo ba, nakaranas kayo na magplano? Okay, outing tayo sa ganitong lugar, mag-fellowship tayo sa ganitong lugar, and yet yung date unsettled, tsaka yung place unsettled. Di ba? Pati yung mind natin nagiging unsettled. Amen? So hindi tayo fix, hindi tayo stable. Kaya ganun ang kadalasan kung bakit maraming Christian ang hindi stable. Kasi nga hindi settled ang heart kay God. And it is good to think about it kung ang ating bang puso ay settled ba talaga kay God. Kasi kung hindi settled ang heart natin kay God, hindi ito na ikikip para kay God. Amen? So how to settle our heart to God? So paano nga ba natin isa-settle ang heart natin kay God to keep our heart for God? Number one, practically speaking, kailangan natin i-evaluate ang heart natin. Amen? Evaluate. Evaluation. Dapat may pag-i-evaluate. Sabi ng 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourself. Okay? Okay. Dahil lang binibilang ko lang yung minutes. 45 minutes. Ano no, sir? Okay, so evaluate. Sabi ng 2 Corinthians 13:5, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Amen? So mahalaga na una sa lahat, i-examine natin yung heart natin. Ano ba yung motive nito, yung desire nito, at yung priority nito. At dito kasi na-determine yung action natin. At minsan, guilty tayo kung bakit marami tayong mga unfulfilled commitments and failure sa walk natin sa Panginoon. Kasi maybe, yung laman ng heart natin, hindi tama. We go to church and yet our motive is not right. We serve the Lord and yet our motive is not right. Amen? We can be here, pwede maupo sa pew natin at makapagkanta ng tamang song. We can listen sa tamang salita, word, and yet our heart is not right. That is why kailangan nating i-evaluate. Amen? Para ma-settle yung heart natin kay God. So after evaluation, at pag na-reveal ng Holy Spirit kung ano yung intent ng ating heart, number 2, practical advice is to empty our heart. Empty your heart. Amen? This is the step-by-step process to settle our heart for God. Number 1 is to evaluate. Number 2 is to examine. Bali pala. Tama ba? Number 1 is to evaluate. Number 2 is to empty. Amen? What I mean is to confess. Sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Remember that God is a loving God and He is willing na mag-forgive din sa mga kasalanan natin. The word confession or confess, ibig sabihin is to admit or acknowledge or declare. Kung ang Diyos ay tumitingin sa ating puso, wala tayong maitatago sa Diyos. Pwede natin itago ang hidden sin sa heart natin in front of our friend, but in front of God, hindi yan maitatago. Then therefore, it is better na ating nitong i-confess sa Kanya. Ang hinihingi ng Diyos ay pagpapakatotoo. So it means kailangan nating maging detalyado na sabihin kung saan ba nagkakamali. I believe naman na hindi naman tayo innocent as a Christian kung saan ang mali sa heart natin. Amen?
Sometimes arrogancy, pride, sometimes lack of time, sometimes priority, sometimes laziness, sometimes yung nga, wrong motive, sometimes ganito ganon. I'm not judging, but every individual sa atin ay prone sa ganyang bagay. Amen? So we need to, number one, examine, and after that, when the Holy Spirit revealed to us yung intent ng heart natin, then empty. Let us confess it to God. And after confessing, and then the Lord will cleanse our heart or clean our heart, the number 3 advice is to engage your heart for God. That's a practical step para natin masettle ang heart natin kay God. Amen? After that, na-empty mo na, engage mo na. Huwag mong hayaang void ang heart mo. Kasi pag magmanatiling void ang heart mo, papasukan na naman niya ng mga bad things. Amen? So maganda na kung na-void mo na o na-empty mo na ang heart mo, yan ay hayaan mo nang mapasukan ng good things. So you engage your heart to God. Proverbs chapter 2 verse 1, My son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee, so that thou incline thine ear to wisdom and apply thine heart to understanding, then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Well, practically speaking, sinasabi lang ng Bible ay ating panghahawakan ang kanyang salita. Amen? Let the word saturate our heart. And after that, when God will reveal to us His wisdom and give us understanding, then that's the time let us apply the Word of God in our life. Amen? As we challenge ourselves na i-apply yung Word of God sa life natin, then that's the time masettle ang heart natin kay God. Amen? A person that fears the Lord is a person that followed the Lord. We can never fear the Lord if we are allowing yung sin sa heart natin. Amen? Amen? So how to keep your heart for God? Number 1, settle. Okay? You need to settle your heart to God. Number 2, bilis lang tayo. Submit your heart to God. Okay? Submit your heart to God. So, paano i-keep yung heart natin kay God? Number 1, kailangan nating isettle. Okay? Para ma-keep natin, maipagpanatili natin. It's more than maintenance. Okay? But giving proper care, protection, guidance. So, practically speaking, number 1, kailangan din talaga natin isettle. And number 2, submit. Amen? Submit your heart to God. Same verse. Additional verse, James 4:7 sabi, Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Remember that a person that submits to God is a person that yields to one's authority and power, of course, kay God. Alam niyo po, tayong mga bugulang, naiintindihan natin yung kahalagahan ng submission. Sa prinsipyo ng submission, nandiyan ang pagpapakita ng respect. Amen? Amen? Acknowledgement and love. Kung ang ating kabataan, alam natin ay pag hindi sumunod sa atin, ang nararamdaman commonly ng mga magulang, ayun nga, nawawalan ng acknowledgement na ata yung anak ko, na ako ay magulang niya. Amen ba? So nawawala na atang love nila sa akin Bakit hindi sinusunod ang aking advice? But mahirap bang paniwalaan ako? Hindi na ba ako pinipaniwala? Respect. Pag walang submission, naka-question ang respect. Hindi natin magagawa ito sa Panginoon kung walang submission. Ang pagpasubmit sa authority ng Panginoon is very important. Kung gusto nating mapangalagaan ang puso natin o mapanatili ang puso natin sa Diyos. Amen? Submission is very important. Remember that God resists the proud, but giveth grace to the humble. Amen? So that's the number 1 point. What should we have kung magpapasubmit tayo kay God? Ba dapat na mayroon tayo kung tayo magpapasakop sa Diyos? Number 1, a humble heart. Amen? A humble heart. If we desire to submit to God, the number 1 thing na dapat unang mayroon tayo is humility. Tama po ba? Mahirap magpasakop sa kalooban ng Diyos kung wala po tayong pusong mapagpakumbaba. Pero kung may pusong mapagpakumbaba ang isang mananampalataya, hindi magiging mahirap para sa kanya ang magpasakop sa Diyos.
We need to have a humble heart. Even Jesus himself ay nagpa-humble ng kanyang sarili para lang sundin yung will ng Father sa kanya. Amen? Philippians 4:8, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. In Philippians chapter 4, verse 9, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which above every name. Humility is very important. Gusto nating magpa-submit. May isang missionary director ang nag-visit sa isang mother ng missionary sa field ng China at sa field ng Sudan. So dito, ang babae niyang anak ay nasa field ng China. Ang lalaki niyang anak ay nasa field ng Sudan. So nung visit ng missionary director ang nanay, nagkaroon sila ng cup of coffee and then talk something about the will of God. And sa pag-explain ng mother ng kanyang heart para sa kanyang anak, masasabi ng missionary director na gustong-gusto ng mama na ang kanyang mga anak ay kasama niya. At ito ay heart niya. At dito makita natin na nakita ng missionary director na masaya ang nanay kahit papano dahil natutunan ng mga anak sumunod ngayon sa kalooban ng Panginoon. Biruin mo, hindi madali para sa isang nanay na kung saan, ayun, makita niya na may mga ganong pagkakataon, di ba? Sumurrender ang anak sa Panginoon. Aminin natin mga parents, even though we are Christians, minsan nasusurprise tayo. Seryoso ka ba sa gagawin mong desisyon? Mag-serve ka sa full-time kay God? Di ba? Pero na-appreciate ng missionary director ang heart ng nanay na ito. A few months later, ka-receive ng letter ang missionary director na ang anak ng babaeng ito ng kanyang nakausap sa Sudan, inamatay. Naikwento nga ng magulang o ng nanay ng taga-Sudan na ito na ang buhay niya doon sa Sudan, ng kanyang anak na missionary, ay hindi madali. And then nga, na-receive niya yung message na patay na. So hindi niya alam kung paano sasabihin sa mother. Pero sinikap niya yung best niya iparating yung balita. At nung pinuntahan niya at sinabi niya yung news sa kanyang mother, sinabi ng mama sa kanya, okay, sir, I would rather have my son die in the middle of Sudan alone than to have him living here with me disobeying God's will. Amen? Biruin mo, hindi masasabi ng isang tao ito kung wala siyang humility sa Panginoon. And because of this, na may humble heart sa, natuto siyang magpasubmit sa kalooban ng Diyos. Amen? Humility is very important if we want to submit sa will ni God. Number 2, ano yung dapat na mayroon tayo if we want to submit kay God? Number 2 is, we need not only a humble heart, but a heavenly heart. Amen? Grabe naman yung makalangit na puso, ang lalim Matthew chapter 5 verse 8, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. And 1 Peter 1:22, sabi rin ng Bible, seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. See that ye love one another with pure heart and fervency. Amen? Heavenly heart means having a peaceful and serene quality, evoking a sense of comfort and safety. Amen? Madaling salita, ang pusong mapagpasakop sa Diyos ay may pusong mapayapa sa Diyos. Amen? Alam nyo, may nagngangalang Ira Sankey. I don't know how to pronounce. Ira Sankey. Siya ay Ira Sankey. Basta, alam niya ng mga musician, I believe, siya ay director ni D.L. Moody sa pagdating ng music. And then, one time, nung sumampas siya sa isang barko, during Christmas Eve ng 1875, na-recognize siya ng mga tao. Okay? And then, people requested him to sing a song, at least one song. Okay? At para kanilang itong mapakinggan.
And then ang kinanta ni Sankey ay, alam niyo yung song na Savior like a shepherd leads me. So nung kinanta niya yung song, after that, may lumapit sa kanya. Nagtanong, "Sir, did you serve in the Union Army?" Nagtanong yung lumapit. Sabi ni Mr. Sankey, "Yes." Okay, so nagtanong siya, "Yes, nag-serve ako sa Union Army." Naalala mo nung nadistino ka, okay, bilang mag-post sa isang area, sa ganito ganon, ng gabi during the year of 1862. I remember, sabi niya. Sabi niya, ako rin ay nandun. Nagsiserve ako sa Confederate Army. At nung nakita kita, nandun ka sa pwesto, kalagitnaan ng gabi, maliwanag ang buwan, ay hinanda ko ang aking armas. And then, tinutok ko ang aking baril sa iyo, pero nakita kita, in a sudden, tumingin sa heaven. And then, akala ko magpe-pray ka, but to my surprise, kumanta ka ng song na ito. Savior, like a shepherd, leads me. Sabi ko sa isipan ko, hayaan ko na lang siyang ituloy ang pag-awit niya. Total, after naman ito, babarilin ko na siya. So napakinggan ko ang lahat ng inawit mo at napaalalahanan ako sa lyrics na, "We are thine, do thou befriend us, be the guardian of our way." And then napaisip ako nung bata pa, naalala ko ito yung kinakanta ng aking nanay sa akin every time bago ako matulog. And then the Lord spoke to me na ang Diyos na siyang nagligtas sa'yo sa aking mga kamay ay naniniwala akong dakilang Diyos. Amen? So anong pinupoint niya? Alam niyo, sa kahit ganong situation, nakita ng isang lalaking ito, na that time ay magkalaban sila, yung pagiging peaceful niya kay God. And it happened that both of them are Christians. So under great conviction ay hindi niya tinuloy ang kanyang plano. Amen? Pero dito may kita natin na blessing ang magkaroon ng heavenly heart. At ang result nito, obviously, magpapasakop pa rin tayo sa kalooban ng Diyos. Number 3, ano yung dapat nating kailangan na mayroon kung tayo ay magpapasakop kay God? We need a humble heart, we need a heavenly heart, and number 3, we need a heedful heart. Amen? Heedful heart. Let's say heedful, to be aware of and attentive to. Sabi ng Joshua 22 verse 5, "But take diligent heed to the commandment and the law, which Moses, the servant of the Lord, charged you, to love the Lord your God, and to walk in all his ways, and to keep his commandments, and to cleave unto him, and to serve him with all your heart and with all your soul." Joshua 1:8, "This book of the law shall not depart out of thine mouth." Amen? "But thou shalt meditate therein day and night, that mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." Alam niyo po, kung gusto po nating magpasubmit kay God, kailangan nating maging attentive. Amen? Maging observant. Maging aware sa kanyang salita. Kasi kung hindi tayo magiging aware at hindi tayo magkakaroon ng heedful heart, mahirap isik si God sa life natin. Amen? Amen? Lalo na pag nanlalamig. Sa panahon ngayon, we are now in the last days. And hindi natin maiiwasan yung prophecy sa Bible that during the last days, the love of many shall wax cold. And then many shall depart from the faith, giving heed to the seducing spirit. At marami talaga ang realityng dadaan sa lukewarmness. I always remind my youth and the members sa church namin, huwag kayong maging subject sa ganyang prophecy. Sabihin niyo sa Panginoon, "I want, Lord, na magstay ako." The context sa mga verses na binigay ko are for Christians. Amen? Ang mga mananampalataya sa kaduluduluhang panahon, marami sa kanila ang nanlalamig. At pag nanlamig po tayo, ang conviction ay humihina. Ang voice ni God ay lumiliit, na kung saan ang hirap na nating pakinggan. Amen?
Kaya mahalagang maging heedful tayo. Magkaroon tayo ng heedful heart para nang sa ganun mag-remain tayo kay God. Amen? Para magpasubmit tayo kay God. So how to keep your heart for God? Number 1, you need to settle your heart to God. And number 2, you need to submit your heart to God. Because that's the will of God. Amen? That's the will of God. And number 3, how to keep your heart for God? We need to secure. Amen? Kasi yun yung sinabi ng Bible, that the translation of keep is to guard. Then obviously, we need to secure our heart to God. Amen? We need to secure our heart to God. Kasi kung hindi natin isi-secure ang heart natin kay God, hindi talaga nating maikip ang heart natin kay God. Punta na kayo sa museum. Di ba pag may mga mahalagang mga artifacts, puno yan ng surveillance. Di ba? Napanood ko yung yung National Treasure. 'Di ba? Pag may mga mahalagang, may mga traps yan eh. Amen? And then ngayon sa present time, talagang puno yan ng surveillance. Alam niyo po, ganun din sa mga for protection yan. Ang mga magulang po natin ay at peace kung nakikita nila ang kanilang mga anak ay nagpapasakop sa aral na ibinibigay nila sa kanila. Tungo sa instruction. Amen? So it means, kung ang mga kabataan ay nakikinig at sumusunod, alam natin na sila ay secured. Amen? Sila ay secured. And if we want to keep our heart for God, this is a very important topic na kailangan pala natin i-secure ang heart natin kay God. Kasi kung saan may security, doon may protection at safety. Amen? The question, how to secure our heart to God? Kung kailangan natin ma-secure ang heart natin kay God in order ma-keep natin ang heart natin for God, paano? Obviously, number 1, we need to focus. Amen? We need to focus. Focus your heart to God. Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Once we focus our heart to God, remember this, masisecure mo ang sarili mo para kay God. Amen? Wala talaga ang masecure maliban na lang sa kanila na ang focus nila ay ang Panginoon. Nakapag-drive na ba, o kayong mga wife, mga asawa, katabi nyo ang husband yung mag-drive at nakikipagkwentuhan kayo. Sa ganda ng kwento mo, yung husband mo nakatingin na lang sa'yo. Palagay mo ba secured ka sa pagdadrive niya? Hindi. Malaki sa malamang ititigil mo ang pagkikwento mo at sasabi mong, tumingin ka sa daan. Di ba? Kasi mahalaga ang ma-secure. Focus mahalaga. Pag wala ang focus, mahirap. Alam nyo, during 20th century, may kwento, may dalawang magkaibigan. Okay? Dalawang magkaibigan. So magkaibigan na ito ay taga New York. Siguro pangalanan natin si Patrick at si Brother Jigs. So itong dalawang ito, si Patrick at si Jigs, ay naglalakad doon sa kalagitnaan ng kalsada ng New York. Ang New York that time, di pa ako nakapunta doon, pero alam ko maingay. Maingay yung mga kalsada, o mga sigawan ng kabataan. And then all of a sudden, sabi ni Brother Patrick, Brother Jigs, naririnig mo bang naririnig ko? Ano yun? Ang naririnig ko yung cricket. Ano ba sa Tagalog ang cricket? Cricket. Okay? Ha? Paano mo maririnig ang ingay-ingay ng paligid? Okay? Hindi, sigurado ako, naririnig ko ang cricket. Talaga lang Sundan mo ko. So nung hinanap nila, nakita nila nga, nagulat si Jake. So may cricket dito sa bintana ng bakery ni Sir Husay. Okay? At nandoon, may cricket nga. Grabe, paano napunta nga pala yung bakery ni Sir Husay sa New York? Anyway, so paano ito narinig? Di ba? Sabi lang ni Patrick ay simple lang. Kasi ang ingay-ingay ng paligid. So paano mo narinig? Sabi ka, simple lang naman It's a matter of where you focus your attention. Amen? Remember Elijah, during the time he was discouraged, he was instructed na kung saan tumayo
Kasi ang journey niya ay magiging mahaba. For 40 days and 30 days, 30 nights ba yun? Ay nag-travel siya and then nakadating siya sa mountain and then ang mountain hinati ng Diyos, lumabas ang apoy, pero ang Diyos wala doon, sa apoy wala rin ang Diyos doon. Pero in a sudden, narinig ni Elijah yung still small voice. At sinabi, nandito ang Panginoon. And then that time ay lumuhod at nagpakita ng respect si Elijah. Amen? Bakit still small voice ang description? Ang kailangan kasi natin ay focus. Ang ingay ng mundo, ang daming fake news, ang daming news sa social media na pag nakinig tayo, na-out of focus tayong attention natin, na-divert, amen? Gira dito, gira doon, yung gasolina napakamahal, amen? Price hike, low rollback, amen? Pero alam niyo po ba, kung ifo-focus lang natin ang Panginoon, marami pa rin tayong pasasalamatan sa Panginoon. Amen? Magkukos pa rin sa ating magpatuloy kay God. Ang taong focus niya si God, secure pa rin siya kay God. Amen? I know that some of you ay maraming mga problems, lalo na during this time of crisis. Some of you sa mga business, some of you sa kanyang mga work, okay, adjustment sa finances. Pero very important na kahit sa ganitong panahon, let us remind ourselves to set our focus to God. Amen? Amen? Life is short, by the way. And it is privilege kung dumaan man tayo sa crisis, but at least and somehow na exercise natin ang ganitong bagay para kay God because someday in heaven, wala mang crisis. Tama ba? May crisis ba sa heaven? Wala mang soil price hike. Wala mang ganun. Amen? Wala man mga maiingay at away, patayan, wala. Pero at least sa ganitong sitwasyon, na-exercise natin ang genuineness ng ating heart kay God. So let us focus our heart to God. Amen? To secure our heart. Number 2, what to do? Fasten your heart. Amen? To God. John chapter 15, verse 4. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Fasten means to secure or attach something firmly as a fastening, a seatbelt. Alala ko, kaya kami sakyan, isang member, sinabihan ako, Pastor, kailangan mong mag-seatbelt. Nasanay ako hindi nag-seatbelt eh. Oh, mag-seatbelt ka kasi yun yung basic. Hindi ka ata nag-driving school. Paano mo nalaman? Okay? So, yun, seatbelt ay mahalaga. Amen ba? Pag naka-seatbelt tayo, naka-abide tayo. Okay? Firm yan. Nakasakay na kayo sa, ano ba yung, may time pa ba ako? Oh, nakasakay kayo sa, yung malaking barkong gumaganong-ganon? Vikings? Grabe yun. Nung pumunta kami sa Tagaytay, mga Bible College, nag-Viking kami. Okay, sila Sir Jigs, Patrick. Ingay nila eh. Ang ingay nila eh. Sila Sir Nyo Ben, ingay yan. Sakay sila sa Vikings doon. Grabing tawa na nung mahina pa. Pero nung lumalakas na, sobrang tahimik na. Paglingon ko, lahat naninigas. Grabe yung pag-abide. Okay? Alam niyo yun, doon ko naranasan, pwede pala maranasan natin yung kaluluwa natin humiwalay sa katawan, no? Parang hinahabol mo yung katawan mo, grabe talaga. At pagkatapos nun, nagsuka-suka to si Patrick, no? Ay, di ba? Okay. Pero alam niyo ba, ganun siya eh. Sa Christian life, ano man yung pwedeng dumating sa life natin, dapat ganun tayo katinding kumapit. Amen? Yung bang naninigas ka na, pero pilit ka pa rin kumakapit. Minsan di mo na alam ang gagawin mo, pero pilit ka pa rin kapit kay God. Mas maganda yun. Amen? Marami ng bagay na hindi mo na alam ang dapat mong gawin sa kabila ng sitwasyon. Kapit lang kay God. Amen? Hindi naman nananatili ang isang sitwasyon sa isang sulok lang, ika nga. Ang buhay ay nagpapatuloy. Kapit lang. Amen? Kasi ang siyang kumakapit sa Diyos, secure kay God. Then last, how to secure our heart to God? We need to focus, fasten, and fortify our heart for God. We need to fortify. Proverbs 31 verse 20, 31:24, be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord.
Titus 2:11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, amen, we should live soberly, righteous, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and Savior Jesus Christ. A person whose hope is the Lord is a person na ipino-fortify niya ang sarili niya kay God. Amen? Fortify means to strengthen or reinforce something, often used sa pagtayo ng building, structures, or defense. Fortifying a structure can increase its durability and safety. See, it means ito yung pagbaback up para mapagtibay. Amen? Amen? Fortify. So, kailangan nating bigyan ng pag-back up ang heart natin kung gusto nating i-keep yan kay God para ang durability nito at ang pagpamanatili nitong safe ito ay manatili para kay God. Amen? Kailangan siyang mabigyan ng pampalakas. At ano yun? How to fortify our heart? Number one, of course, listen to God's Word. Word of God is very important. Wala nang ibang ibinigay si God sa atin upang iparamdam niya ang kanyang presence, tungo lang talaga sa kanyang salita. Amen? You read your Bible every day. Much more sa ganitong situation, love the Word of God. It is hard to say na love natin si God, but failed tayo to give time for God. Amen? Read your Bible every day. Ako ay naging Christian since 2024. Naalala ko sinabi, 2014, naalala kong sinabi ng aking pastor, Saipel, basahin mo ang Bible. Ano man ang mangyari, problema man ang dumating, panahon na hindi mo man maintindihan, English pa naman. Mahina ako sa English. Basa ka lang ng Bible. Amen? O among you can relate. Ang hirap basahin ng King James, English, lalim pa. Basa lang. Amen? Basa lang. Every day, you read your Bible, kahit ikaw'y magkasala, just read the Bible. Before, hindi ko maintindihan anong ibig niyang sabihin. But now I understand bakit kinakailangan ng Word of God sa life natin to strengthen our heart for God. Amen? Number 2, learn from His Word. After listening to God's Word, then learn from it. Matuto ka sa bagay na ito. Amen? Matuto ka. Tingnan mo yung mga bagay na pinapangaral sa iyo at pakinggan nyo. Kasi ito yung best na pagkakataon upang ikaw ay mapagtibay. Alam nyo, nasa kami sa church namin, pag-guide sa mga young people. And may nabasa ako na sa Boston, clinic, medical, ano ba yun? Kalimutan ko ang year yun. Pero ang sabi nila na ang last daw sa development ng youth, 13 to 20, yung front lobe ba yun? Front lobe. Ito ay may kakayanan. Hindi ko lang kung tamang sinasabi ko pero nabasa ko lang. Kakayanan sa pagdidesisyon, ganito ganon. So sabi sa research na ganon, ito yung time na parang computer ba, nire-rewire. Yung mga neutron yung term dun eh. Nire-rewire siya and then ini-stable pa lang. So parang programming siyang ni-reset siya from childish patungo sa maturity. You know what I mean? Gigets nyo lang? So ganun daw. So sa madaling salita, ang conclusion dun sa nabasa ko ay between 13 to 20 years old, commonly, kung bakit ang kanilang mga decision ay unstable. Tama mali. At yan yung age gap na kayong mga kabataan, kailangan nyo talagang makinig sa inyong authority. Diyan nyo dapat ma-appreciate kung bakit nandyan ang parents nyo sa tabi nyo, kung gaano kahalaga ang pastor nyo sa tabi nyo. Huwag kayong magpadala sa emosyon. Kasi sa ganyang pagkakataon, dahil unstable pa ang decision making nyo, madalas dito kayo bumabase sa emotion. Amen? So dapat matuto tayo sa pangangaral ng ating authorities na ibinigay ng Diyos sa atin. At tandaan po natin, the greatest advice na ibinigay niya ay makikita dito sa salita ng Diyos. At yan yung pagkakataon na dapat i-establish natin ang sarili natin sa Word of God. Amen? Until then, para pag na-overcome yung age na yan, pagdating nyo sa adulthood, at least may firm foundation kayo. Amen? Amen? Para marunong tayo, dahil itong kalooban ng Diyos, itong susundin ko. Listen, learn, and live.
After learning sa principle na yan, then sa pamuhay mo for you na ma-fortify mo ang heart mo kay God. At pag na-fortify mo ang heart mo kay God, ay para ma-secure mo ang heart mo kay God. At pag na-secure mo ang heart mo kay God, that's the time masasabi mo that you are keeping your heart for God. Amen? How to keep our heart for God? Number 1, let us settle our heart to God. Number 2, submit our heart to God. And number 3, secure our heart to God. I do not know kung paano nangusap ang salita ng Diyos sa inyo, but as the piano play soft music, my friend, gusto ko pong sabihin sa inyo na ito pong message ay napakahalaga para sa bawat isa sa atin. Amen? Ang mensahe nito ay tinuturuan tayong ipagpanatili ang puso natin sa Diyos. Maganda po yung theme natin na kung saan the Lord is challenging us na magkaroon ng genuineness sa ating prayer. But it is hard na maging genuine tayo sa prayer natin if our heart is not settled kay God, is not submissive kay God, is not secured kay God. Tandaan po natin ang genuineness hindi lang for one-time appointment. It must be done with faithfulness and consistency. Madaling salita, maging lifestyle natin ito. Maging tayo ito. Ang prayer must be part sa life natin. The same exactly, ang puso natin ay kay God. Dapat consistent ito, faithful ito, para nang sa ganon, yung testimony natin makita si God sa atin at hindi tayo. Sometimes mahirap makita yung blessing ni God, yung pagkilos ni God kasi wala tayo sa kalooban ni God. Please don't misinterpret me. I'm not judging, but every individual of us are prone sa bagay na ito. That is why Solomon gave this advice to Rehoboam to keep his heart with all diligence. Remember the story of Rehoboam as we end? Si Rehoboam na anak ni Solomon, sinabi ng Chronicles na siya ay nakagawa ng evil things. That is because he prepared not his heart to seek the Lord. That's the main issue. Why many of us nakagagawa ng evil things kay God, mapatago o mapabulgaran, it is because our heart is not prepared to seek the Lord. I do not know if you are preparing your heart this year to seek the Lord. I do not know your life if you are already there seeking the Lord faithfully. But this is a blessing kung si God ay nire-remind niya sa atin to keep our heart for God. There's only one thing ang hiningi lang ni God sa atin, and that is our heart. In Proverbs 23:26, that my son, give me thine heart. Your heart is very important, by the way. Check your heart. Ano ba ang intent ng heart po natin? Bagay ba? Someone ba? Dapat prior dito ay si God. And after that, dapat ma-engage natin to kay God. And let God to teach you how to love Him in a proper way. Kasi si God ay may standard. At yung standard ni God when it comes to love, if you love me, keep my commandments. I really believe blessings are already prepared for us this 2026. Pero ito'y may experience natin if we obey this important principle because heart is the center seat of affection sa life natin, na kung saan ito yung magiging basis ng testimony natin. If the Lord spoke to you, consider this moment. Let us pray and consider this altar. Let us move forward and talk to God. Sa amin pong mga visitor, narinig po natin ang message about heart. Ang heart natin pwedeng mapananahan niya ng evil and good. Pero gusto ko pong tanungin niyo po muna ang inyong mga sarili. Pag ako ba'y namatay, saan ba ako pupunta? Kung hindi mo alam ang pupuntahan mo, kaibigan, ini-encourage kita na kailangan mong papasukin si God sa heart mo. Tanggapin mo siya as your personal God and Savior. Para nang sa ganun, maikip mo ang heart mo kay God. Hindi mo alam ano yung susunod na mangyayari sa'yo kinabukasan or after this, hindi nga namin alam kung makakasama ka pa namin ulit.
If you mabibigyan mo ulit ng acceptance yung invitation na ibibigay sa'yo. Pero sana po wag po kayong umuwi na hindi nyo napapapasok si God sa heart nyo this morning. Meron ba dito ang gustong tumanggap sa ating Panginoon? Itaas ang iyong kamay at handa po kaming kayo ay gabayan. Meron ba? Sa baba at sa taas? Meron ba dito ang gustong tumanggap sa Panginoon? Tandaan niyo po, wag niyo po yang ikahiya. Ika nga ng Bible, hindi natin alam ang kinabukasan natin. Hindi natin alam kung anong mga susunod. Pero mas mahalaga na sa panahon na ito, if you hear His voice, harden not your heart. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at ang kamatayan, kaibigan, itatapon sa dagat-dagatan ng apoy. And you know what? This religion will not save you. This church will not save you. Traditions will not save you. Good works will not save you. It is good na nakapag-church ka, nakakapag-pray ka, but that will not bring you to heaven. Ang makapagdadala lang po sa inyo sa langit ay si Jesus Christ, and you have to open your heart, accept Him as your personal God and Savior, at ang pangakong ibibigay niya po sa inyo ay buhay na walang hanggan. Meron ba dito ang gustong tumanggap sa Panginoon? Kamahiya. Nandito po kayo sa church na gagabay sa inyo. Salamat, may nagtaas po doon sa dulo. Maaari lang pong may gumabay doon kay nanay upang na siya ay magabayan sa prayer. Wag lang po kayo mahiya. Nandito po tayo sa church. Ito ay kalooban ng Diyos sa bawat individual. Mayroon pa po ba? Take this opportunity, mga young people, sa aming mga visitor. Hindi ito aksidenteng nandito po kayo na may nag-invite sa inyo, narinig nyo ang kalagahan ng puso. And sometimes guilty tayo sa pang-araw-araw natin. We get busy sa mga ating mga personal na mga sa life natin. Pero kaibigan, dito pinaparinig ni God sa atin na sa pagkakataong ito, why not unahin muna natin siya, tanggapin natin siya. Kasi hindi natin alam ang kinabukasan. Tandaan po natin ang kasalanan din natin na magpapahamak sa atin. Meron ba dito ang gusto pang tumanggap sa Panginoon? Taas, baba? Meron ba? Okay. As we end, kukunin ko pa rin itong opportunity sa ikalawang pagkakataon, members, para sa ating mga visitors. Kung hindi man sila mapagtaas ng kamay, if you're visitors at nahiya po kayo, ayan niyo po akong gabayan ka. If you are ready to accept the Lord, follow this prayer. Sundin niyo lang po ito. Make sure na kung saan naintindihan mo kung bakit mo tatanggapin ng Panginoon ay upang matanggap mo ang kaligtasan. Makapunta ka sa heaven, matanggap mo yung promise, eternal life. Kasi kung hindi, ang kapahamakan ng iyong kasalanan ay kamatayan. Patungo po yan sa dagat-dagatan ng apoy. Kung gusto niyo pong tanggapin ng Panginoon, sabihin niyo lang po ito, Panginoon, maraming salamat po sa mensahe ng kaligtasan. Naintindihan ko po, sa pagiging makasalanan ko, ako po ay karapat-dapat maparusahan sa impyerno. Kaya nagsisisi rin po ako sa lahat ng aking kasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita na aking Diyos sa tagapagligtas. Salamat. Ikaw ay namatay, inilibing at nabuhay para sa aking kasalanan, upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan. At ililin po tayo nakayuko at nakapikit ang mata. Closing prayer lang po ni Sir Maning. Okay po, narinig po natin yung mensahe kanina, no? At least naman, nakita natin na yung 3 points lang yung sinabi ni Pastor Saipil: settle your heart to God, submit your heart to God, and secure your heart to God. Itong message na ito, hindi ito sa mga lost, no? Ito yung mga, kung saan tayo mga Kristiyano na matagal na rito sa church, na makita natin to. Na hindi ibig sabihin dito tayo sa church, ginagawa natin to. Pero sana maging blessings sa lahat to sa atin. Okay? Pwede na po tayong tumayo lahat. Hihilingin ko lang na sana pag-pray natin to sa bawat isa po sa atin. Okay? Let's pray ulit. Dakilang Diyos, maraming po salamat muli sa oras na to, Panginoon ko. Salamat po sa mensahe na binigay ni Pastor Saipil. And sana po maalala namin po ang 3 points na to, na kung saan nakakalimutan na namin gawin, na kung saan bilang isang Kristiyano nagiging busy na po kami sa mga bagay-bagay, nagiging problema namin, yung mga problema namin sa aming mga paligid,
nakakalimutan namin, Panginoon ko, na mag-submit sa inyo. Makita po namin, Panginoon ko, na ikaw lang po ang aming sandigan. Salamat po sa mensahe na binigay mo, Panginoon ko, at salamat din po sa aming tagapagsalita na nagbigay ng mensahe. Sa pangalan ni Jesus, Amen.